ang malas, ang salot talaga kay Bongbong Marcos si Claire Castro. Dahil sumobra ang baba ng survey ni Marcos nung naging si Claire na yung spokesperson niya. Ibig sabihin, Claire, hindi mo mapabango. Si Bongbong Marcos, gusto mo pang paputiin? Fake news ka talaga. O NBI director, sabi ko nga sa'yo huwag ka nang lumayo. Diyan na lang sa gobyerno, makikita mo kung sino yung mga fake news peddler na pwede mong kasuhan. Si Bongbong Marcos, kasuhan mo. Sabi niya wala daw pumasok na baril sa KOJC. Ang dami naman baril sa KOJC. Tapos sinasabi niya on national TV, wala. O di fake news peddler yung presidente. O dito naman si Claire Castro, sabi niya mas madilim daw, mas itim daw nung panahon nung tatay ni Inday Sara. Pucha, si Pangulong Duterte nung natapos maging presidente, 89% ang approval at trust rating. 89% pinakamataas sa buong mundo. Okay ka lang? Tapos ngayon, si Bongbong 25%. Papaanong mas madilim nung panahon ni Pangulong Duterte kesa ngayon? Mas madilim talaga nung panahon ni Pangulong Duterte sa mga kriminal. Pero sa mga gumagawa ng matino, maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw nung panahon ni Pangulong Duterte at 89%. Oy, Claire Castro, let that sink in sa maliit mong utak. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, 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 bangag. Oy, Bangag, mahal na araw na. Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos. Mahal na araw na, masyado naman kayo. Magandang araw. Sobra naman kayo pa hanggang ano ba naman? Hanggang Huwebes, Biyernes, Santo ba naman? Ganyan ang mga pinapatugtog nyo. Ano ba yan? Masama yan. Oo, ito na naman po tayo. Nandito na naman po ang pinangakupal sa lahat ng kupal ng mga vlogger sa balat ng Pilipinas. Ito na naman. Wala na naman kakwenta-kwentang mga kwentuhan. Wala na naman mga kakwenta-kwentang mga kung ano-anong mga topic ang ating pag-uusapan ngayon. Huwag kayong maniniwala. Oo, lahat yan ay katang-isip lamang at for entertainment purposes only. Diyos mio. Ay! Ayun na nga mga boss. Magandang araw. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. Eto na naman tayo at magpapa Biyernes Santo, Huwebes Santo magpapasakit tayo ng mga ulo, atay, balumbalunan ng lahat ng mga hayop, mga kriminal, magnanakaw, mandarambong, mambubudol, mga putok sa buho, mga switik, mga kumag, mga kupal, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Estas, na lahat ng mga kidnapper, mga adik, mga bangag dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa gobyerno. Diyos mio. Happy Holy Week po sa lahat. Dapat po kayo ay nagninilay-nilay. Huwag po kayong masyadong maiinit ang mga ulo. O i-try po natin na maging mabait po ngayong araw na ito. Bawal po magmura. Kaya susubukan natin mag-vlog ng walang mura. Oo, pwede tayong mang-inis lang. Pero huwag tayong magmura muna, ha? Pahinga muna tayo. Siyempre, kailangan may isakripisyo muna tayo sa ating channel. Sakripisyo muna natin yan para naman sa mahal na araw. Siyempre, binigyan tayo ng ating mga bossing sa pamunuan ng SMNI ng 2 araw na ceasefire. So, pahinga daw muna at tayo ay magnilay-nilay, balikan lahat ng mga kasalanan natin sa buhay dahil sa mga kasalanan natin, ayan, ang kapalit ay ang buhay ng ating may kapal. Kaya kayo magnilay-nilay kayo lahat ng mga kasalanan ninyo, inyong ikumpisal. Oo, pero hindi ibig sabihin nun na okay, pwede na tayo magkasala ulit O hindi unli kasalanan yan Hindi kayo mga taga-gobyerno ng Pilipinas na unli nakaw, unli kurakot, unli shabu.
Wag ganun ha, masama yun. Oo, wag muna tayo kumakain-kain ng mga karne-karne ngayon ha. Isakripisyo muna natin yung mga masasarap na buhay natin. Pwede magpahinga, mag-Netflix, pero manood kayo ng mga ano ha, mga pelikulang makajos, baka naman puros porno pa yung pinapanood nyo. Bawal din muna ngayon yung ano ha, yung mga karning buhay ha. O wag kayong kakain ng mga buhay na karne, yung mga hindi pinakukuluan. O lalong-lalo na wag kayong kakain din ng mga karning ano ha, yung mga ginisa. O kailangan medyo gulay-gulay muna tayo ha, tsaka mga isda-isda muna. Sakripisyo din, grabe naman kayo. Sambuon na kayong kain ng kain. Ako galing ako ng galing ako ng Mindanao, nakakain ako ng lechon. Buti na lang dahil talagang medyo magpasting-pasting tayo konti ngayon para sakripisyo naman. Maraming salamat sa lahat ng mga subscribers ni Boss Dada, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga ayaw manood, bahala kayo sa buhay nyo, mga buwisit kayo. O sa lahat ng mga tumatangkilik, maraming salamat sa inyo, nagla-like, nag-share, syempre, importante sa lahat, maraming salamat po doon po sa mga nagsusuper thanks. Dahil po sa inyong mga super thanks ay nagagamit po natin yan para mas lalo po natin pagandahin, pagibayuhin, pasayahin pa ang ating live streaming, hindi pala ang vlog natin. Mabuhay kayong lahat. Salamat po. I-share ninyo, i-like ninyo ha. Pero marami po ako nakikitang nanonood dito na hindi pa po nakasubscribe. Subscribe po kayo. Pag di kayo nag-subscribe, baka mabulag kayo. Subscribe po kayo ha. Pag di kayo nag-subscribe, sige. O, totoo ba yun? Sabi nila kapag ka Biyernes Santo daw, wag ka daw masusugatan. Pag nasugatan ka, lalabas daw yung pare. Tsaka pag Biyernes Santo na, pagdating na ng alas 3 at namatay ng si Kristo, wag daw kayong labas ng labas dahil naglipa na ang mga demonyo. Siyempre, pagkapatay ang Kristo, lalabas ang mga demonyo. Sabi ko talaga ba, Biyernes Santo lang lumalabas yung demonyo? Hindi 3 taon na yung mga demonyo sa kapangyarihan kahit hindi naman Biyernes Santo, nandiyan sila. Yung iba nga dyan, spokesperson pa. Yung iba dyan, congressman pa. Yung iba, senador. Yung iba, spokesperson na babae pa na walang kakwenta-kwenta. Grabe yung mga demonyo. Kahit buhay si Kristo, talagang harap-harapan kung gumawa ng kabulastugan at kasalanan. Walang pakundangan. Ayop na yan. Naku po. By the way, ito pong channel na ito, hindi po para sa mga malalambot ang puso ha. Lahat po, bawal po ito sa bata. Kung may mga apo kayo nakikinig, mag-headset kayo. Huwag kayong nanonood ng malakas sa cellphone ninyo, narinig ng mga apo nyo ha, bawal yan. Huwag nyo silang hayaang makarinig ng mga salita ko dahil mahihipnotize silang galing-galing ko pa naman. Ang ganda pa naman ng boses ko, parang hinihili kayo sa tanghalian. Diba? Kaya mag-headset kayo ha, maglalagay kayo headset para kayo lang tumatawa mag-isa. Dito po sa channel natin, bagamat puros katatawanan, kabulastugan at pawang kalokohan lamang, syempre ingat-ingat pa rin tayo dun sa mga taong nakikinig. Kung halimbawa yung katabi mo dilawan tae, loyalista mga alagad ni Demonyong Marcos, ayan, pwede nyo iparinig sa kanila. Baka mamaya manigas ang mga yan, atakihin sa puso, marinig palang boses ko di mabuti mabawas-bawasan ng mga salot sa bayang Pilipinas. Grabe ka talaga, boss. Wala kang patawad kahit Biyernes Santo, Huwebes Santo, hayop ka talaga. Pero bawal tayo magmura ngayon ha. Pipilitin natin. Pagka nairaos natin tong live stream na to na hindi tayo nagmumura, ibig sabihin na yan, napakalaking achievement na niya. Kaya ayan, tingnan natin mabuti. Meron po tayo ngayong mga balita dito sa pero bago ang balita, dito muna tayo. Pagtawanan muna natin tong buwisit na tao na to. Tililing! Wala na mga bossing, sumuko na po ang tililing, ang asong bawal. Ang asong galisin, ang sundalong kanin ay sumuko na po sa laban. Hindi niya na kaya. Mukhang nararamdaman na po niya ang galit ng sambayan ng Pilipinas. Mantakin mo itong si Kulokoy, tumatakbong mayor. Diyos ko po, gusto niya maniwala ang buong Pilipinas sa kanya.
sa mga gawa-gawa niyang istorya sa mga Duterte, pero hindi niya mapaniwala yung katiting na populasyon ng Caloocan para maniwala sa kanyang mga katarantaduang platapormang wala namang kakwenta-kwenta. Wala na, Tililing. Oo, wala na, tapos na ang paghahari mo, sira ka na. Wala ka ng pag-asa sa bayang Pilipinas. Tililing, kahit barangay captain ng takbuhan mo, hinahamon ka nga ni J. Guevara eh. O, sabihin mo daw kung saan kang barangay. Pag natalo ka daw ngayong mayor, maglaban daw kayong dalawa sa pagkabarangay chairman dyan sa lugar mo. Lilipat daw siya dyan, tatalunin ka daw niya. Ganun daw ka, walang kwentang tao ka. Grabe naman to si J. Guevara, piling pogi. Wala na, Trillanes. Ito ang legasiyang iniwan mo. Ito yung mga nakakahiyang tatay. Ito yung mga nakakahiyang magulang. Ito yung mga nakakahiyang kapatid. Kung ako kapatid ko to, talagang magpapapalit ako ng apelido. Sabi niya, oh, alam ko na marami sa inyo ang hindi ako gusto. Ano nga marami sa amin? Lahat kami, tanga. Sabi mong marami sa amin. Alam ko na marami sa inyo ang hindi ako gusto. Oo. Alam ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal ninyo, na isang pinuno, na binigyan ninyo ng tiwala. Hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan. Nek mo, ayaw na sa'yo ng bayan. Pinagsasasabi mo, Trillanes, ayaw na sa'yo ng bayan. At kahit ipilit mo yung sarili mo, kahit na gawin mong parang manipis na sinulid yung sarili mo at ipilit mong ipasok sa amin, maniwala ka. I-reject at i-reject namin. Bakit? Asong ulul ka eh. Isa kang asong walang kwenta. Isa kang taong Pilipinong walang pagmamahal sa bayan mo. Isa kang fake news peddler. At isa kang kupal na nilalang. O, hindi tayo nagmumura, bawal magmura. Oo, pero wala na, concede na si Tililing. Umayaw na po si Tililing sa laban at mukhang iiyak na to. Oh, bakit? Wala ka na bang sweldo sa mga amo mo? Wala na. Mantakin mo kahit anong ipangarap. Wala mo kahit ano nga eh. Ito nga yung tao na sobrang inis ng Pilipino sa kanya. Itong kupal na to. Ito. Kahit mamigay yan ng 1 milyon bawat botante sa Caloocan, hindi pa rin siya iboboto eh. Oo, dahil alam na puro kabalbalan lang at puro paghihirap lang ang idudulot nito sa Caloocan eh. Wala ka na, Tililing. Sorry ka. O nagkamali ka ng binangga. Hindi, mantakin mo naman kasi kasamaan ng ugali mo. Pumunta ka kay Pangulong Duterte at hinikayat mo siyang tumakbong presidente, gawin kang vice president. Tinanggihan ka lang, Tililing eh. Para ka ng asong hindi mapakali. Kagat ka na ng kagat, kahol ka na ng kahol. Ito ang patunay na ang mga Pilipino ay matatalino. Kaya ikaw, Claire Castro, ito ang kahihinatnan mo. Magiging ganito ka, katulad ka ni Tililing. Magiging ka na lang isang aso na kahit na anong tahol mo, wala nang makikinig sa'yo dahil bistado na yung mga barahan ninyo. Lahat kayo puros mga propaganda, pansariling kapakanan. Gustong maglingkod sa bayan ko, no? Pero yung bayan naman ang unang sinisira. So congratulations sa atin. Dahil, ayan na, oh, ang lamlam na ng mata, oh. Oh, laglag na yung balikat ni tanga, oh. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Magbago na kayo. Ayusin nyo na yung mga estilo nyo. Wag nang masyadong makakapal ang mga pagmumukha ninyo. Baka balang araw may awa ang Diyos. O baka kahit barangay tanod, pwede na kayo. Di ba? O aside from that, meron pa tayong mga panibagong mga balita, mga bossing. Patayin na natin yung ating mga At ito po ang isa nating bagong balita,
Attorney Raul Lambino, Ronald Cardema, sinampahan ng reklamo ng NBI dahil sa pagkakalat daw ng fake news. Sige, pwede yan. Okay yan. Tingnan nga natin tong balitang to. Nagsampa ng reklamong NBI laban kina senatorial candidate attorney Raul Lambino at dating National Youth Commission Chair. Ayan, so fake news daw. Kasi nung mga kasalukuyang si Pangulong Duterte ay kinikidnap. Kinikidnap papunta ng Hague. Nung mga kasalukuyang siya ay kinikidnap papunta ng Hague. Itong dalawang to ay naglabas ng kanilang statement na meron na daw temporary restraining order ang Supreme Court. It turned out, wala pa. Okay? Hindi ko alam kung saan nila nakuha yung mga balita na yun. Baka na-fake news lang din sila. Let us acknowledge na talagang fake news yun. Kasi talaga namang walang TRO from the government or from Supreme Court. So let's say, yung sinabi ni Attorney Lambino at dito ni Cardema ay talagang walang katotohanan or fake news. Okay, let's accept that. I-accept na natin yung fake news na yan and they should really apologize for that. They should really give iklaruhin dapat nila itong issue na to and alamin kung kanino ba nanggaling yung kanilang bali-balita. Hindi natin tinotolerate to. Bagkos kinokondena natin to. Ito yung sinasabi natin na napakahirap na kapag ikaw ay nasa kampo ng mga Duterte, napakadaling ma-highlight na itong mga bagay na to at i-highlight talaga nila ito para sabihin na lahat ng mga DDS fake news peddler na. Pero ako, I agree that this is really a fake news yung TRO because wala talagang TRO. Pero hindi yun ang punto natin. Person Ronald Cardema. Kaugnay ito ng fake news nilang pahayag na tungkol sa umano'y TRO ng Korte Suprema sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. March 11, 2025, araw na inaresto si dating... Ayan anong tawag nyo dito sa nangyari kay Pangulong Duterte? Doon daw po sa mga hindi abogado, ang tawag dito, kidnapping. Kidnapping, oo. Bakit? Bibigyan ko kayo ng sample bakit naging kidnapping, ha? Galing siya sa Hong Kong, dinala siya sa isang lugar, hindi siya binigyan ng tamang proseso, hindi siya nagkaroon ng proper counsel, hindi siya nagkaroon ng proper medical assessment. Hindi siya nakita ng kanyang mga pamilya. Tapos isinakay siya ng sapilitan because meron mula umaga kasi kung sabi kasi ni Torre hindi daw sapilitan, siya pa yung naglalakad tanga ka pala sa eroplano pa lang galing Hong Kong nagre-resist na siya sinasabi na niya na patayin mo na lang ako kaysa dalin mo ako dyan. Anong tawag doon? Di ba? Yung ginagawa nyo sa kanya is against his will. Lahat ng sinasabi, pinapaliwanag niya sa'yo na ganito, pare, ganyan. Alam ko, katanggap ka lang sa iyong tungkulin. So, ikaw alam ko naman yun. Pero ito kasi yung consequences niya, bla bla bla. So, lahat ng mga legal advice, ibinigay sa'yo, kay Torre na Pangulong Duterte. Pero hindi nakinig si Torre. Ang ginawa ni Torre, sapilitan niyang isinakay dito sa eroplano. Paano sapilitan, Boss Dada? Naglalakad nga mag-isa. Oo, hindi mo nga binuhat. Pero sapilitan dahil kahit ayaw niya, kahit di niya pa nakikita yung anak niya, hindi pa siya nakakapag kumbaga exhaust ng lahat ng legal remedies na accorded to him by the law. Isinakay na siya sa isang eroplano at itinakas siya sa Pilipinas. Anong tawag doon? Itinanan siya? Ang tawag po doon sa walang alam sa batas ay kidnapping. Parang kidnapping talaga. Pero sa mga abogado, ang tawag daw dito ay extraordinary rendition. Nirender siya ng illegal. Illegal pa din. Ngayon, ito ang punto ko dito. Kay NBI Director, Sir Judge Santiago, napansin mo yung fake news nung dalawa, okay, sige, tama, kasuhan nyo sila dyan. Kasi
Kasalanan nila yan eh. Okay yan. Fake news talaga yan. Pero ang dami pang mga illegal na nangyari dito. Nakikinig naman siguro kayo sa Senate inquiry. Bakit hindi rin kayo magdemanda kay General Torre? Di ba sinight na nga ni Cayetano eh. Sinabi na ni Cayetano na may 4 na taong kulong yung ginawang kabulastugan ni yung hindi pagsunod sa batas ni General Torre dito. Oh, bakit hindi mo rin kasuhan? Nakita ninyo yung mga kasinungalingan ng PNP natin, hindi ba? Yung pambabastos ng PNP natin, kay Senator Bongo na lang, kamo, yung tinakbuhan siya ni Fajardo, patawa-tawa pa si Fajardo. Oh, bakit hindi yun sampahan mo ng kaso, sir? Nakikita mo yung mga Duterte supporters. Tinan mo sir ang daming lumabag sa protocol dito, ang daming lumabag sa batas dito. Mantakin mo, DDS lang yung sinasampahan mo ng kaso. Wala kang sasampahan ng kaso dito sa mga ng abuso kay Pangulo. Sir, judge ka pa naman. Dapat of all people, ikaw talaga nakakaalam yun. Ako mataas ang respeto ko sa iyo, sir. Napakataas ng respeto ko sa iyo kasi alam ko talaga hindi ka magpapadala sa mga politika eh. Pero ultimong yung boss mo sa DOJ nagsisinungaling. Ultimong SILG nagsisinungaling. Fake news na fake news yun talaga. Yung nasa Senado ang fake news. Mantakin mo may interview si SILG. May interview si SILG, sinasabi niya ganito, nagplano, bla bla bla. Tapos biglang sa Senado nagsinungaling na siya under oath. Hindi ba dapat yan ang mga kinukulong, Mr. NBI Chief? Sobra naman. Bakit DDS lang? O, pakinggan pa natin. Pangulong Rodrigo Duterte at inilipad patungong the Netherlands para humarap sa International Criminal Court. Sa gitna ng matinding tensyon, sinabi noon ng abogadong si Attorney Raul Lambino na may inilabas daw ang Korte Suprema na temporary restraining order kaugnay ng pag-aresto kay Digong. Granted yung TRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD pero pinipilit na nilang isakay sa aeroplano. Ayan, mali talaga yan, sir. Talagang mali yan na Attorney Raul Lambino. Alam ko na magkakilala tayo, nagkakasama tayo sa kampanya. But itong binigkas mo rito, mali talaga po ito. Kailangan po ninyong linawin ito. Alam ko naman nahaharapin yan. Dahil abogado kayo at magaling naman kayong tao, sure ako nahaharapin yan. Pero mali ito kinukundina natin yung mga ganitong pagpapakalat ng maling balita Hindi yan tama. O baka naman sabihin nyo, kami mga banateros, hindi kami yung kapag tama palakpakan, pag mali banatan. Kahit kasama natin, pag mali, talagang sasabihin natin na mali. Di tayo katulad ni Claire Castro na parang aso. Na kahit na mali na tama pa rin sa kanya. Pero meron tayong ibang anggulo na okay sir, maganda na maganda yung pagsasampa nyo ng kaso kay Cardema at saka kay Lambino. Pero dapat sir, lahat din sampahan nyo ng kaso yung mga nakita nyong irregularities dito. So nakita nyo tong dalawang irregularities na ito. Hindi nyo nakita yung pagtatraidor ng gobyerno sa bayan natin Pilipinas? Hindi nyo po napansin na ipinagkanuno ng gobyerno natin ng mga taga-Pilipinas ang isang Pilipino na nagmahal sa bayang Pilipinas na nagsilbi bilang presidente at isa sa mga pinakamagagaling na presidente sa Pilipinas? Ipinamigay sa isang institusyon na walang control over us? Di ba dapat yan po ang pinagtutuunan nyo ng pansin? Sana hindi lang isang demanda. Demanda dito, tapos sana demanda na din doon sa diyan sa mga lumabag at nagmalabis sa kanilang kapangyarihan nung inaresto si Pangulo. Ito ang sagot niya. Sabi kasi sa kanya, baka naman politika lang yan. Alam nyo, kung wala kang basis sa pinagsasasabi mo, that constitute fake news. Anong tawag nga sa ginawa ni SILG Rimulya? Diba? Sabi ni SILG Rimulya sa interview niya na ganito. Hindi lang ako yan. Walang visa yung ganito walang ganyan, di ba? Bibigay siya ng information na nakita nyo yung oxygen niya hindi nakakabit doon sa tangke.
Oh, ano yun eh, gawa-gawa lang nila. Mantakin mo ganun, nagsasalita ng ganun on live TV si SILG. Tapos sinabi niya na si Anyo, si Pangulo, si Teodoro ang nagplano, kasama siya. Oh, tapos biglang pagdating sa Senado, ay hindi totoo yun. Hindi ko sinabi yun. Ang sabi ko ganito, bukod sa under oath na siya, nagsinungaling siya under oath, hindi ba fake news yan, sir? Kailan nyo kakasuhan si Rimulya? Yung magkapatid na Rimulya, kailan nyo kakasuhan? Si General Torres sa pagsisinungaling niya tungkol sa reglementary period. Na masisira daw yung reglementary period. Ginamit niya pa yung isang yung arrest without warrant. Meron silang warrant. Hindi ba yun ang malaking mga problema, sir? Bakit itong dalawa may kaso, yung mga kumag na yan, ba't wala? Kaya minsan, mapapaisip talaga Pilipino, sir, namumuliti ka ba? Tanong lang po Mr. NBI Director, namumuliti ka ba? Kasi ang hirap isipin na hindi ka namumuliti ka kasi parang mga Duterte supporters lang yung sinasampahan nyo ng kaso. Maniniwala siguro kami kapag nagsampa po kayo ng kaso sa mga ibang lumalabag sa batas. Di ba? Okay lang naman yun. Kasi ang dami, kaliwat kanan yung nakita natin. Di ba, Senate? Hindi ka nanood ng Senate inquiry, sir? Panoorin mo ulit, nandoon pa naman yun sa Senate Yung unang Senate inquiry, yung pangalawa, tsaka yung pangatlo, panoorin mo. From there, sa pagsisinungaling nila under oath, makakuha ka na at makakagawa ka na ng kaso. Bakit ang kinasuhan mo, puro Duterte lang? Tapos hindi tayo namumuliti ka? Sino maniniwala sa inyo niyan, sir? Handa naman daw si Lambino na sagutin ang reklamo oras na makuha niya ang kopya nito. Giit niya, ito ay isang political harassment, pure and simple. Alam nila kasi na kandidato ako ni PRRD, ni Tatay Digong, at PDP. Ayan, yan yung ngayon ang iniisip niyang tao is, dahil nga hindi ka patas, NBI Director. Ako opinion ko lang po ito, freedom of expression. Feeling ko, hindi ka patas. Kasi, sila lang dalawang Duterte lang ang sinampahan mo Ang daming mga taga-gobyerno ng lumabag. Bakit hindi mo sampahan? Wala namang mga yan. Wala, yung iba namang mga lumabag dito, wala namang yan, tawag dito yung immunity to suit dahil nasa gobyerno. Wala. Ang PNP naman, hindi naman saklaw ng executive privilege nga Hindi nga sila saklaw So, bakit hindi tayo nagsampa ng demanda dito sa PNP? Sa nakita natin ng mga pagkakamali, judge ka pa naman. Katulad niyan, ang DOJ, lumabag sila dun sa protocol. Ano yun? Sinasabi nila na ang ang DOJ daw, ang local judicial authority. Paano naging local judicial authority ang DOJ? Executive yan. Diba? Kaya nga may sekretary yan na nagtatalaga executive si Pangulong Marcos. Dahil executive, yan na branch yan, kasama yan sa executive branch. Fiscal po sila. Hindi naman po sila judge. Hindi ba? Bakit hindi mo sila kasuhan? Anong kaso pwede ikaso? Pwede mo ikaso dun. Ano yung tawag dyan? Yung usurpation of authority dahil hindi naman sila authorized Only the local courts, RTCs lamang at Supreme Court, Court of Appeals. Yan lang po yung local judicial authority. Pero they acted as if they are the local judicial authority. So ano yun? Usurpation of authority. Bakit hindi natin sampahan ng kaso yun? Ito lang sinasampahan nyo ng kaso. Anong sasabihin nitong mga to? Mga politiko sila. Di pinupolitika nyo na dahil malakas ang PDP, dahil malakas ang Duterte Youth. Duterte Youth, by the way, number 1 yan sa survey ng lahat ng mga party list, bakit sila lang ang dinidemanda nyo? Yun ang malaking tanong. Dilaban. sagot naman ng NBI, Huwag nila sabihin na politika, wala sa aking nagdidikta. Ngayon sir, dinidiktahan ka na namin. Wala naman pala nagdidikta sa'yo. Sir, look into the actions of PNP, SILG, and the DOJ. And then, kung may betlog ka talaga, kung meron ka talagang bayag, you file cases against them. Kung may bayag ka. Pero kung wala kang bayag, wala. You will just target Duterte supporters. So, you're not there, to be fair. Para sa akin.
Wala ka dyan para maging patas. O, bakit ko nasabi na wala ka dyan para maging patas? O, eto pa, yung isang sinampahan mo rin ng kaso, sir. Meron ka pang isang sinampahan ng kaso. Eto, o. O, ayan, o. O, ayan, o. Meron ka pang sinampahan ng kaso, sir. Meron ka naman palang kapangyarihan na magsampa ng kaso na ikaw lang. O, ito. Meron pang isa. Play. Patong-patong na reklamo ang inihain sa National Bureau of Investigation laban kay Attorney Harry Roque at sa vlogger na si Maharlika dahil sa kumalat na Nag-file ang NBI ng kaso kay Harry Roque at kay Maharlika. Ano ang source? Si Pebbles Talakera. Saan nagsalita si Pebbles? Sa Congress. Oh, ngayon, sabihin mo, sir. Sabihin mo ngayon, sir, NBI, na walang nagdidikta sa'yo. Hindi, ito ako lang, question lang. Wala ba talaga nagdidikta sa'yo? Kasi tingnan mo saan ba nilabas ni Pebbles itong kanyang haka-haka? Haka-haka lang yun, wala sa ebidensya. Haka-haka lang lahat. Sa tingin ko po, hindi po AI yan. Sa tingin ko po, hindi po si Bongbong yung nasa video. Si Harry Roque po ang pasimuno ng video na yan. Yung lahat no nandoon sa picture, nandiyan dyan sa congressional hearing, hindi nga tinanong ng Kongreso eh. Totoo ba sinasabi nitong Pebbles na to? Diyan na si Roque ang nagpasimuno. Sasabihin ng mga nandoon sa Congress na hindi po. Kumakain lang kami niyan. Wala namang pinakitang video-video dyan eh. Kasi yun talaga sinasabi nila. Tinanong ko sila, totoo ba yung sinasabi nito ni Pebbles? Sabi nila, hindi nandoon kami, kumakain lang kami. Ano kang magpapakita ka ng mga ano-ano dun, video-video dun, public yun. Nasa dulong-dulo lang kami kaya nagmukhang private, pero hindi yun, isang kwarto nila, ang dami-daming kumakain. Paano ka mag-uusap dun ng exclusive? O mag-uusap ka dun ng secret, ang dami-daming tao? Hindi ba? So, kinuha mo yung demanda mo doon sa sinasabi nitong Pebbles Talakera diyan sa Congress. So, nanonood ka naman pala ng Congress ng hearing. Ba't hindi mo ba napanood yung hearing ni Senator Amy Marcos? Nakita mo napakaraming mga kabulastugan ang mga statement ng mga tao ron? O ba't hindi mo i-demanda yun? Babalik na naman yun sa'yo, sir. O hindi ba? O ito, hindi naman nagsumbong sa'yo si Pebbles, pero nagsampa ka ng demanda. Saan ba nagsumbong si Pebbles? Sa Congress. Tapos sasabihin mo, sir, walang nagdidikta sa'yo. Ang hirap maniwala, sir. Napakahirap maniwala na wala. pulburon video. Kaugnay ito ng viral video na nagpapakita umano kay Katulad yan, pulburon video. Anong inaakusa nila dito sa pulburon video? Adik si BBM, tama? Si NBI director, ikaw bilang isang judge, NBI director, sa tingin mo ba dapat magpa-drug test si Pangulong Marcos? Sa tingin mo dapat? Di ba dapat kasi alam mo naman that public office is a public trust and the public is calling for PBBM sa drug test dahil nga dito sa pulburon video na to. Bakit hindi mo pilitin ang amo mo na si Bongbong na magpa-drug test once and for all para masettle na to? Bakit? Kesa matagal na proseso yung pagsasampa ng demanda. Sige, sampahan mo ng demanda, okay lang. Pero nag-demand ka na ba na magpa-drug test yan si Bongbong Marcos? Ikaw ba bilang NBI director, ikaw bilang isang judge, sa tingin mo, okay lang kaya na ang bayang Pilipinas ay pinamumunuan ng sabog? Okay ba sa'yo na ang bayan pinamumunuan ng adik? Tanong po ito ano bang patunay mo, Boss Dada, na adik si BBM? Wala akong patunay, pero nanghihingi nga ako ng patunay by means of drug test. Kapag ka nagpa-drug test na si Bongbong at negative, hindi mo na siya pwedeng tawagin bangag. Pero hanggat hindi siya nagpapa-drug test, pwede mo siyang tawagin bangag because hindi rin niya dinideny. So ikaw bilang isang NBI director, sir, mawalang galang na po, it is your duty para i-assure also ang taong bayan that we are being led by a sober person, not by a drug addict. Di ba? May lumabas na issue. How do you know that itong si Harry Roque is peke in terms of yung kanyang pagbibintang kay Bongbong Marcos na adik si Bongbong? Una, denial. Pangalawa, proof ng denial mo is accurate.
Denial, hindi pa ginagawa ni Bongbong yan. Mag-deny, hindi ako addict. Wala pa siyang ganun. Pangalawa, wala naman siyang drug test to prove that fake news talaga tong pagpapakalat ni Maharlika at saka ni Harry Roque na addict si Bongbong. O yun muna unahin natin. Napakadali. Sabi ko nga sa inyo ako mapapayag akong makulong lahat ng mga yan. Lahat na nagpakalat ng video na yan, makulong lahat. Di ko pinakalat yan Hindi ko shinare yan. Iano mo, ikulong natin lahat yan. Si Maharlika, si Harry Roque, magpakita si Bongbong Marcos ng hair follicle test na negative siya sa drugs. Tapos ang usapan, kulong na natin agad. Kahit walang due process, patapon natin sa Africa kung gusto nyo. Walang problema. Pero wala Ikaw bilang NBI director at saka bilang alagad ng batas at bilang isang huwes, alam mo yun, sir. Alam mo dapat yun. Responsibilidad nyo dapat yun sa mga Pilipino. Di ba? To serve and protect kayo So, responsibilidad nyo na hingin sa commander-in-chief ninyo na magpa-drug test na siya. Pangulong Bongbong Marcos. Base sa forensic exam ng NBI, isang deepfake o AI-generated ang video. Dahil dito nahaharap sila sa reklamong inciting to sedition. Sa isang pagdinig sa kamera, idinawit ng isa pang vlogger na si Vicente Cunanan o Pebbles Talakera si Roque bilang nasa likod ng pagpapakalat ng video. Katulad doon, anong investigation ang ginawa nila doon sa Pebbles na yun? Anong klaseng cross-examination? Anong ebidensya ang hawak ng Pebbles? Wala siyang hawak na ebidensya. Puro hearsay lang. Wala siyang hawak na ebidensya. Wala siyang CCTV footage na may tunog na talagang nagpaplano sila na pabagsakin yung gobyerno. Wala siyang pinangahawakan. Ang meron siya, yung picture at saka yung betlog niya. Yun lang ang meron yung Pebbles na yun nung nagpunta ng Congress. At saka yung kwento niya. Naniwala ka kagad bilang isang huwes, di ba, sir? Huwes ka dati, Judge Santiago ka Bilang isang huwes, it's not what you can say. It's what you can prove. Anong na-prove noong picture na hawak niya? Sinabi ba dun sa picture na yon na nagplano silang pabagsakin ng gobyerno? So kung ganyan ang panuntunan natin, bigla akong pupunta sa'yo, tapos bigla akong magrereklamo sa isang tao na wala naman akong patunay, pero pwede ko siyang ireklamo ng wala lang kakwenta-kwentang bagay kahit wala akong ebidensya. Didemanda natin, ganun. Pwede ba yun? So sana, yung Pebbles, ginanon nyo din. After marami pong ebidensyang pinangahawakan si Pebbles. Hindi, salita lang Dininay na nga ni Harry Roque yung sinabi ni Pebbles. Buti pa si Harry Roque nag-deny. Pero sa akusasyon ni Maharlika at saka ni Harry Roque na bangag si BBM, wala pang denial si BBM Hindi ba dapat yun ang inuuna natin, no, di ba? Kayo talaga sasabihin nyo, hindi na naman kayo napupolitika. Ito nagagalit ang NBI dahil sa si BBM ang tinitira nila. Totoo ba, sir? Totoo ba? Sige. Kundi yung dahil sa pagpapalabas nila ng fake news. Nandun tayo. Wag nila sabihin na politika, wala sa akin nagdidikta. Uy, parehas. Sinabi mo din yan doon kay Lambino. Tapos sinabi mo din kay Harry Roque. Wow, scripted. So sir, okay naman yun yung pagpapakalat nila ng fake news. Pero sir, again, paano mo i-distinguish yung isang fake news? You have to prove first that the news is fake. How? Let's say nga addict si Bongbong Marcos. How do you prove that Bongbong Marcos is not addict? Not by just mere denial. You can prove that Bongbong is not an addict by a negative test result ng hair follicle test. Yun, sir. Wala, huli ka dito, Mr. NBI. Again, sir, huwag kang magpagamit sa politika, sir. Alam ko na pwede kang magsungit. Wala nagdidikta sa akin dito, pero sir, hindi po tanga Pilipino. Hindi ko sinasabing joke time ka. Pero ang sinasabi ko, hindi po kami tanga. At ako personally, hindi po ako naniniwala sa iyo. Hindi ako maniniwala na ganun. Sa galing mo.
Tatanggapin mo na lang ng ganun-ganun yung testimonya ng isang taong walang ebidensya? Pwede ba yun, sir? Ibig sabihin, pagka tinanggap mo yung testimonya ni Pebbles, namumulitika ka lang. Why? Wala siyang ebidensya, sir. Wala siyang ebidensya. Even text messages, wala siya. Actually, mga tao pa nga ang madaming ebidensya tungkol dyan kay Pebbles eh. Nangihingi ng pera, bakit bumaliktad, dating DDS, bumalik ulit sa Marcos. Mayroon pang video yan, nagsashabu. Alam niyo yun, hindi ba? So, ang ibig ko sabihin, sir, hindi mo na background check yung whistleblower nyo? Kung reputasyon at reputasyon lang, Diyos mio naman. Mas maniniwala kayo sa utak ng adik, sa sumbong ng adik. Alam mo sa Amerika, hindi pwede yan. Kailangan ng kredibilidad mo kung ikaw ang witness. Kailangan ng kredibilidad mo maputing maputi. Malinis na malinis. Kailangan wala kang bahid. Kasi kapag may bahid ka, mahihirapan at mapapahiya yung hahawak ng kaso. Kaya sa akin lang, sir, sana wag ka nang sumama sa politika. Wag mo nang sumama sa politika. Karapatan mo ang magdemanda, pero maganda makita ko na hindi lang isang side yung dinidemanda mo. Kailangan pati yung kabilang side. Lugi na nga kami sa TRICOM. Sa TRICOM nga puro DDS vlogger na nga lang kaming pinapatawag doon eh. Tapos pagdating pa ba naman ng NBI, inaasahan namin magiging patas kayo. Ganun din, puro DDS din ang target nyo. Wag naman sanang ganun, sir. O paano mo sasabihin, Boss Dada, na target ko yung DDS? Puro DDS dinimanda mo. Wala ka man dinimandang taga-gobyerno. Ano pang tawag dun? Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Hindi naman tayo grade 2. Kahit naman siguro walang pinag-aralan, hindi naman siguro, you don't have to be a rocket scientist para mapatunayan itong mga bagay-bagay na to na sa tingin ko, nagiging partisan ka, sir. Masama yan, bawal yan. Ako sa tingin ko lang pwedeng mali ako or baka mali talaga ako. Pero yun lang yung aking opinion. Sana lang, sir, patas lang. Patas lang po, sir, kasi wala naman kami laban sa inyo. Kayo gobyerno, kami normal na tao lang kami. Pag sinampahan nyo kami ng kaso, wala kaming magagawa. Kayo, may mga abogado kayo, pambayad kayo ng abogado, kami wala. Pero wala kami magagawa, harapin namin yan, kaya makulong kami, kaya ganun talaga ang buhay. Pero ang sa amin lang, dapat po patas. Hindi lang dapat Duterte. Kailangan, sir, kung lumabag sa batas, kaya naka-uniforme yan, kaya hindi, dapat dinidemanda nyo rin yan. Kung trabaho nyo yan, ha? Sir, kung trabaho nyo yan. Tingnan nyo, ang daming nakikidnap. Ang daming kidnap for ransom na naman ngayon, ang taas ng krimen. Tapos nakafocus kayo sa mga Duterte. Hindi ba? Ang daming problema ng bayang Pilipinas natin. Tapos nakafocus kayo sa mga Duterte. Puro Duterte yung mga tinatakot ninyo. Meron kayong binabantayan ng mga vloggers na bla 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 bla. Hindi makakauwi sa mga pamilya, diyan pa lang sa airport, babasyuhin na. Imagine. Grabe kayo magsalita, parang kayo may-ari ng Pilipinas na parang hindi na pwedeng tumuligsa ang mamamayang Pilipino sa mga nangyayari sa bayan. Siguro naman, nung martial law, buhay ka na, sir. Di ba? Nakita nyo naman ang hirap ng buhay nung diktadorya, di ba? Tapos ngayon, parang umaas na tayo mga diktador. Wag ganun po. Wag pong ganun. Ako, mataas ang tingin ko sa iyo, Judge Santiago. Hindi lang bilang isang NBA director, bilang isang huwes. Alam ko na hindi ka magpapabuyo or magpapasakay sa mga ganitong cheche-bureche lang ng gobyerno. Sa isa namang pahayag, tinatanggap ni Roque ang mga reklamo laban sa kanya. Nakikita niya raw ito bilang pagkakataon. Diba? Ito yung sinasabi ni Harry Roque na maganda to. Maganda yan. Now, kailangan na talagang sagutin ni Bongbong Marcos kung adik siya o hindi. Because kung may mga ganito na kaming kaso, fake news na adik siya, kailangan niya ng pagpatunayan na hindi talaga siya adik. Magpa-drug test na. Magpa-drug test na, di ba? So, yari ka ngayon dyan, Aquino. Santiago, baka sabihin pa nung Malacanang, ano ka ba naman, Santiago? Bakit mo ba naman yan? Lalo na tuloy mag-iingay ang mga yan at sasabihin na na magpa-drug test na. Nakaraos na nga tayo sa drug test na yan. Ilan buwan nating dinedma yan eh. Tapos ngayon, binuhay-buhay nyo na naman. Ni PBBM na mapabulaanan sa korte ang mga alegasyon ng kanyang paggamit ng illegal na droga. Giit pa ni Roque, walang bigat ang affidavit ni Cunanan dahil opinion niya lang daw
at sabi-sabi lang. Eksakto, that's an opinion. That's hearsay. Wala siyang ebidensya. Wala siyang ebidensya. Nag-expose lang siya for trial by publicity. Pero wala talaga. Kaya nga ako sabi ko na medyo bumaba ang tingin ko kay dating Judge Santiago, kasi dapat pagka-judge ka, talagang evidence-based ka. Mantakin mo ito, walang ebidensya, salita lang, affidavit lang. Oo, congressional inquiry na under oath lang siya. Kaya nila. Ngayon, sasabihin mo, Pebbles, paano mo patutunayan yan? Wala lang, kukwento ko lang ulit. Gagawa ulit ako ng kwento, tapos maniniwala ka lang ulit. Hindi, kailangan science. Kailangan hard evidence, beyond reasonable doubt. Kailangan meron siyang pinangahawakan, recording, video, nag-uusap sila na sinabi talaga ni Harry Roque lahat ng to. Because kung hindi siya makapaglabas ng proof na meron siyang conversation talaga with Harry Roque, at yun ang laman ng conversation with Harry Roque, I don't think this case will fly. This is another harassment pag ganyan ang usapan. Di ba? Palakpakan tayo mga boss. Napakauhusay, di ba, ng mga natin, ng mga balita natin. Pero dito tayo sa survey. Bagsak sa survey si Marcos. Kaya, Claire Castro, kailan mo lalaban to para pumuti-puti na ito? Di ba sabi mo maganda Pilipinas ngayon? Di ba sabi mo, Claire Castro, maganda bayang Pilipinas ngayon? Sabi mo, ang Pilipinas ngayon ay ang Pilipinas ngayon ay konting kulan na lang, puputi na. Di ba sabi mo? Konting kulan na lang, puputi na ang Pilipinas. Ayan, paano mo mapapaputi yan? 25% ang approval rating, 25% ang trust rating. Kung ang passing grade is 75, 70 ang passing grading, ang passing grade, yun ito. Mantakin mo pag pinagsama mo yung rating ni Bongbong at nung pinsan niyang si Bonjing, 25 plus 14, 39 lang yan. Putang ina pa. Nako, sorry, bawal. Sorry, ikakat ko yung mura. Walang hiya, Bongbong at saka Bonjing. Yung rating nyong dalawa, pag pinagsama, kaparehas lang nung kay Chis Escudero. 2 tao pa kayo. 2 tao pa kayo. Pag pinagsama yung rating yung dalawang magkamag-anak kayong pulpol, minu-minuto, kayong mga utak usok, si Chis Escudero lang ang kaya nyong taubin. Hindi nyo kayang taubin si BP Sara, kayong dalawa. Mantakin mo lahat na ng panghahayop, lahat na ng kakupalan, kademonyohan, ginawa nyo na para mapabagsak si BP Sara. Sandamukal na pangbibintang ang binibigay ng Kongreso. Pero ba't ganito? 61% ng Pilipino nagtitiwala kay BP Sara. Ang dami pang ninakaw sa bayan, Andyan pa sila Mary Grace Piatos. Andyan pa yung mga pagnanakaw, yung DDS, mga pinagpapapatay nito ni Sara. Pero bakit 61% pa rin yung trust rating niya? Paano na yan? Ngayon, Comelec, paano nyo ngayon dadayain? Kung kayo ay mandadaya, kung may plano, alam ko naman, Comelec, di mandaraya yan. Ang nagsabi naman mandaraya ang Comelec, si Bongbong Marcos, tama? Kasi meron pa nga siyang protesta noon kay Leni Robredo, di ba? So ang nagsasabi naman durugas ang Comelec si Bongbong Marcos. So tayo, hindi ako naniniwala mandurugas ang Comelec. Pero kung may plano, yung mga masasamang loob na mandugas sa eleksyon, napakalabo kasi kitang-kita nyo po dito sa rating. Kitang-kita nyo po sa mga lumabas nung birthday ni Pangulong Duterte. Kitang-kita nyo po yung mga nag-simultaneous na rally sa buong Pilipinas, sa PDP. Kitang-kita nyo rin kung gaano karami yung nadismaya noong pinahuli nyo si Pangulong Duterte sa ICC. Ayan na, nag-manifest na. So never, hindi pwedeng mananalo yung mga kandidato nito ni Bongbong Marcos sa alyansa. Bakit? Bukod sa nalalagas na sila parang malunggay. Nalalagas na sila parang daon ng malunggay.
talagang hindi na sila nangangampanya, hindi na sila makapunta sa kung saan-saan lugar sa Pilipinas. Bakit? Ang sinisigaw ng tao pag nandoon sila, Duterte, Duterte. Natatandaan nyo, pumunta to sa isang mall. Opening ng isang mall sa Mindanao. Pumunta to. Yung advance party niya, hindi na siya pinatuloy. Di umano hindi na siya pinatuloy. Bakit? Kasi nung binubuksan yung mall at alam na nandoon siya, ang sinisigaw ng mga tao sa labas, Duterte. Duterte. Oh. Eto bang mga gunggong na to? Nag-apply ba tong mga gunggong na to ng nangampanya ba to sa OFW? Hindi. Paano sila mananalo sa OFW? Kung hindi sila nagampanya sa OFW, kahit isang kampanya sa abroad, hindi ginawa ng mga kumag na to. Bakit? Galit sa kanila yung mga OFW. Tapos ngayon yung OFW, makikita nyo, yung mga nagsusumbong na mga dinaya sila, lahat puros binoto ko, PDP straight, tapos ito yung mga lumabas. Wala kang narinig na bumoto ko ng alyansa, tapos ito lumabas. Ibig sabihin, walang bumuboto sa alyansa. Nagbayad pa kayo ng maraming vlogger. Nagbayad pa kayo ng mga media personalities para pabanguhin ang mga pangalan ninyo, pero hindi. Kaya nga sabi ko, ang malas, ang salot talaga kay Bongbong Marcos, si Claire Castro. Dahil sumobra ang baba ng survey ni Marcos nung naging si Claire na yung spokesperson niya. Ibig sabihin, Claire, hindi mo mapabango. Si Bongbong Marcos, gusto mo pang paputiin? Fake news ka talaga. O NBI director, sabi ko nga sa'yo huwag ka nang lumayo. Diyan na lang sa gobyerno, makikita mo kung sino yung mga fake news peddler na pwede mong kasuhan. Si Bongbong Marcos, kasuhan mo. Sabi niya wala daw pumasok na baril sa KOJC. Ang dami naman baril sa KOJC. Tapos sinasabi niya on national TV, wala. O di fake news peddler yung presidente. O dito naman si Claire Castro, sabi niya mas madilim daw, mas itim daw nung panahon ng tatay ni Inday Sara. Pucha, si Pangulong Duterte nung natapos maging presidente, 89% ang approval at trust rating. 89%, pinakamataas sa buong mundo. Okay ka lang? Tapos ngayon, si Bongbong 25%. Papaanong mas madilim nung panahon ni Pangulong Duterte kesa ngayon? Mas madilim talaga nung panahon ni Pangulong Duterte sa mga kriminal. Pero sa mga gumagawa ng matino, maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw nung panahon ni Pangulong Duterte at 89%. Oy Claire Castro, let that sink in sa maliit mong utak. 89% trust rating ni Pangulong Duterte noong siya ay hindi na presidente. Nung nag-resign siya, ganun kataas. At kahit na hindi na siya presidente, sinasama pa din siya sa popularity rating. Si Bongbong 25. Pag pinagsama mo yung sa kanilang magpinsan, 39. Anong klase yan? Dalawang taong tanga. Katumbas lang ni Sis Escudero ni hindi man kayo nakabalikat kay Inday Sara. O so Claire, paano na ngayon yan? Effective ka lang sa pangkukupal. Effective ka lang sa pangkukupal pero hindi ka effective sa trabaho mo. Hindi mo napabango si Bongbong. Wala kang nailabas na magagandang ginawa ni Bongbong. Tinanong ka gano'n na karami yung bahay na napagawa ni Bongbong? Pangako niya 1 million per year. O, tapos sasabihin mo wala pang 1 million. O, di fake news kayo pare-pareho. Mambubudol kayo. Nayupak kayo. Ayan ang sinasabi ko. Congratulations VP Sara. Pero wag ka mag-alala VP. Hindi ko pa rin iboboto si Amy. Hindi ko iboboto si Amy. Manluloko yan Niloko na tayo niyan. Niloko ka na niyan. Niloko na kayo niyan. Doon pa nga sa alyansa tumakbo yung hayop na yan Tapos ngayon nagpapaloko na naman kayo. Ngayon nagpapaloko sa mga Marcos. Marcos ang salot sa bayang Pilipinas. Pinalibing yung tatay nila. Yun Marcos kapatid ang nagpadala sa tatay mo sa ibang bansa. Tapos nandiyan ka hindi nga niya kayang kondinahin yung pangalan niya at banggitin yung pangalan ng kapatid niya sa lahat ng mga isyong kinakaharap ng bayan natin Pinadala ni Pangulong Marcos Sr. yan, atin niya na yan para protektahan niyang kapatid, Inday. Pusta tayo, kukumbinsihin ka niya na mag-ayos kayo ni Bongbong kasi ang mga may kasalanan dyan, yung mga nakapaligid kay Bongbong. Nek-nek nyo. Lahat yan makasalanan, lahat ng Marcos dapat wala nang makabalik sa pwesto. Urur.
Pinagsasasabi nyo. Oh, diretso natin tong ano na to, itong balitang ito ng survey ni BBM na walang kakwenta-kwenta. Lumagapak ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos itong Marso. Pero ang numero ni Vice President Sara Duterte tumaas. Ayan tumaas ang ano ni Pangulong Vice President, bumaba yung kay Bongbong. So Claire, lumayas ka na sa posisyon, lumayas ka na sa pwesto dahil wala ka ng kwenta dyan, hindi ka na importante. O dito tayo ngayon, dun sa sinasabi natin kay Amy, wala daw si Pangulong Duterte, ang sabi daw no comment. No comment. Panoorin natin. Alam na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos. Ano naman kaya ang naging reaksyon ng dating Pangulo sa kontrobersyal na hakbang na ito? Alamin ang buong detalye sa report ni Anton Cero. No comment lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos ayon kay Hanelet Abansenya. Muling nabisita ng mag-inang Hanelet Abansenya at Kitty Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention facility sa International Criminal Court o ICC. Sa kanilang pagdalaw, ibinahagi ni Hanelet na nananatiling matatag at maayos ang kalagayan ng dating Pangulo. Patuloy niya ang kanyang panalangin at pananalig na isang araw makakalabas din siya sa pagkakapiit. Okay na siya. Nag-pray me. Ay nako, ayaw kong isipin na itong pag-i-endorso na naman ni BP Sara kay Amy is personal. Hindi yung personal choice Baka mamaya personal na naman yung reason. Kasi nakita nyo naman ang laging ini-interview si Hanelet. O syempre, di ba? Pagka ganyan ng ganyan, si Hanelet ang ini-interview, alam naman natin. Syempre, magagalit na naman si Inday niyan. Sabihin, syempre, ay nako, ayoko na magsalita. Zipper. Sige, tuloy na lang natin to. Wag na yon. Baka madulas pa ako. Iyon na siya rin. Kagawas na gudagli siya. Yes. Manifest ko niya. Pagdating sa posibilidad na makabalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, may alam ako kasi. Kaya lang ayaw kong sabihin. Basta focus na lang ako dito sa balitang no comment si Pangulong Duterte kay Amy. Buo ang pananalig ni Hanelet na may mas mataas na kapangyarihang kikilos para may sakatuparan ito. God will make a way. Wala silang gawa ito ng tao, pero ang gawa ng Diyos hindi na kayang labanan ng tao. O balik ka rin na kahit na kanino mang tao, kahit na demonyo ka, di ba? That even the demonyo is acknowledging that there is Jesus Christ. Nagpaabot din ng pasasalamat ang dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta, kasabay ng panawagan na ipagpatuloy ang laban. Sa mga supporters, nagpaabot siya sa pasalamat o kanang padayon daw. Ginainag yun na mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabalokan the word mabuhay, di ba? Mabuhay ang Pilipino. Daghang salamat yun. Kabalo siya na every time na naitaw. Samantala, ibinahagi ng mga Pilipino sa Netherlands kay Hanelet ang kanilang mga alalahanin hinggil sa posibleng mangyaring dayaan sa darating na halalan sa Mayo 12. Ayon sa kanila, may takot silang muling maganap ang mga hindi pagkakapantay-pantay at pandaraya sa proseso ng pagboto. Gayunpaman, maring itinanggi ni Hanelet na may kakayahan silang manipulahin ang halalan, lalo na kapag ang dami ng boto para sa mga kandidatong ini-endorso ni dating Pangulong Duterte ay malaki at overwhelming. Sa kabila ng mga isyong ito, naniniwala si Hanelet na hindi na ito magagapi o magagambala kapag ang boto ng bayan ay tunay at malakas. Kana galing tikas, they can only do so much. I am telling you, they can only do so much. Pag overwhelming gani ang kuan mo to, dili na nila makaya. Yes, that's they can only do so much. Hitabo na ito una sa panahon 2016. Na magigtog gyapon tikas, pero sa kadako sa diboto sa iya wala gyapon. Kaya muling hinimok ni Hanelet ang publiko na bumoto ng diretsahan sa mga kandidato ng PDP laban. Siyempre
Siyempre, botohan na to. Kailan naman ta sa atong botohan, katong tinuod na tao, tinuod nga magserbisyo. PDP, palihog lang. Samantala, sa pag-endorso naman ni Vice President Sara kay Senator Amy Marcos para sa pagkasenador, sinabi ni Hanelet na alam ito ni dating Pangulong Duterte, ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig sa nasabing isyo. Awareness. Okay. Awareness. Wala siya nag-comment. Sa kanyang personal na pananaw, pinili na lamang ni Hanelet na sarilinin ang kanyang saloobin ukol sa isyong ito. Wala lang to ako itago. Huwag makakita. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent. Ayun. So, ibig sabihin, mga bossing, no comment, ibig sabihin, even our good president whom endorsed the Duterte, no comment tungkol dito. So, it's a personal choice and personal endorsement of VP Sara. For whatever reason, hindi tayo in-involve. So, since hindi tayo in-involve, hindi sinabi sa atin kung bakit. And pagkatapos na lang daw na mahal na araw yung kanyang reason why, let's stay doon sa Duterte. 10 lang, okay na yon. Again, pinapaliwanag ko sa inyo. The reason why, yung mga barangay, barangay kagawad, diba, sa mga barangay elections, usually bumibili ng boto yan para i-block vote mo sila. Halimbawa, ako kagawad, Boss Dada. Magbabayad ako sa iyo ng 500. Tapos iboto mo, isa lang. Ako lang. Ako lang iboto mo. Para yung mga kasama ko, ako lang umaangat. Yung mga kasama ko, hindi umaangat. Gets mo? Kahit marami tayo sa partido. Ang umaangat, ako lang. So sila, stay na sila dun. So malaki yung chances ko na manalo. Kasi nga, kung 5 kami sa partido, halimbawa, ilang ba kagawad? 7. Halimbawa, 7 kagawad. Ako lang ang binoto mo. So plus 6 ako, tapos sila minus 6. Lahat ng kandidato minus 6. Ganun ang logic ng eleksyon. Kaya bumibili yung tao last minute ng single vote. Ako lang iboboto mo, wala nang iba. Kahit yung kakampi ko hindi mo iboboto. Babayaran ko na yung slot na yan. May mga ganun. So ganun din sa pagkasenador. 12 sila dapat. 10 lang tayo. Advantage yun sa atin. Kaya nga noon gusto nila 9 lang 9 lang yung iboto ninyo. Kasi nga plus 3 points yun sa kanilang lahat. Minus 3 points yun doon sa mga kandidato na hindi may boboto. Kasi imagine, kapag bumoto pa kayo ng 2, nadagdagan pa, baka mamaya niyan, marami rin bumoto doon, yung 2 na ibinoto nyo, puta nasa top 5 pa. Nalaglag pa yung 10 natin. Ganun yun, mga bossing. Imagine niyo kung lahat kayo boboto dun sa 2 inilagay nila. Yung boboto sa 10, lahat boboto dun sa 2 inilagay. Yung 2 na yun, may mga bumoto sa kanila na hindi bumoto dun sa 10. Ano nangyari sa 10 natin? Di yung 2 na yun, umangat pa kaysa dun sa 10 natin. Nakukuha nyo? Ulitin natin Ulitin natin. Meron tayong 10. Okay. Yung 10 iboboto natin, 100 tayong boboto. Okay, 100 tayong boboto dun sa 10. Tama? Ngayon, dinagdag tong 2. So, 100 tayong boboto dun sa 2. Papaano kung yung 2 na yun may boboto ng 50 na hindi tayo iboboto, ang iboboto ng 50 nila yung iba ding kandidato dahil ayaw sa atin? Imaginein mo, yung 2 na yun, umangat pa dun sa 10 natin. Nakuha nyo yung ibig ko sabihin? Yun po yung logic dyan. Kaya nga mas maganda, wag nyo nang iboto yung 2 na yan, tapos iboto nyo yung 10 na lang natin. At least, may pag-asang manalo yung 10 natin. Kesa magdagdag kayo ng kung sino-sino pa, malaglag patuloy yung bottom 2 o bottom 3 nung 10 natin. Pag 7 lang ang pumasok dyan, sa league pa rin ang tama natin. Hindi pa rin tayo nanalo. Di ba? Kalahati lang ang nakuha natin. Yung kalahati, iba pa rin ang nanalo. So, delikado pa din si VP Sara. Kaya wag na lang po. Mag-straight na lang po tayo, PDP. Ito po, yung mga taga-PDP, ayan po sila. Para lang makita ninyo, ayan po. Si Bondoc, De La Rosa, Bongo, Hinlo, Lambino, Mata, Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, Rodriguez at Salvador.
Diyan tayo magsimula. Okay? Oh, yan So, malinaw po yan Diyan po tayo magsimula. Diyan po tayo umangkla. Huwag na tayong matigas ang ulo. Okay? Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayong lahat. God bless us all and God bless the Philippines. Salot ang mga Marcos. Ilagay niyo yan sa isip ninyo. Hanggang sa siguro hanggang 50 years. Oo, salot ang mga yan. Kaya wag na tayong pumayag na mapasukan tayo ulit ng mga demonyo sa Pilipinas. Mabuhay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit